Alam naman nating lahat kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng malinis na tubig. Ang tubig ay ginagamit natin sa pang-araw-araw, inumin, at iba pang mahalagang gawain sa ating mga tahanan. Sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol, ang Kalakhang, Maynila ay isa ng sentro ng komersyo. Iba't ibang estado ng mga tao ang naninirahan na dito. Upang matungunan ang pangangailangan sa tubig mula sa Kalakhang, Maynila, nagkaroon ng plano para magkaroon ng sistemang panumigan na tinatawag na Kanal ng Carriedo. Ito ay pinangungunahan ng inhinyerong si Genaro Palacios noong taong 1869. Ang unang plano ay manggagaling ang tubig sa isang dam sa Montalban at dadaan sa mga aqueducts na estilong Romano hanggang sa isang imbakan sa San Juan del Monte. Ito ay hindi natuloy dahil sa masyado itong mahal at nagkakahalaga ng 2,289 pesos. Nagkaroon ng alternatibong plano kung saan ito ay magsisimula na sa Ilog San Mateo, na Ilog Marikina na ngayon, papuntang Santolan at Libis hanggang sa El Deposito sa San Juan del Monte. Ito ay natapos noong 1886. Noong ika-30 ng Agosto, 1876, naganap ang labanan ng San Juan del Monte sa pagitan ng mga Pilipino at Espanyol. Hunyo ng 1878, nilusog nila ang Santolan kung saan nakagalak ang makinang pambomba ng tubig patungong El Deposito. At Hulyo ng taong din iyon ay nagtagumpay ang mga Katoponero na makontrol ang El Deposito sa pangunguna ni Antonio Montenegro. Sa digmaang Pilipino-Amerikano, nilusog ng mga Amerikano ang El Polvorin at El Deposito noong 1879. Nagtagumpay silang mabawi ito. Kasunod nilang mabawi ang Santolan para maibalik ang supply ng tubig sa Maynila. Sa panahon ng mga Amerikano noong 1903, napili ang El Deposito bilang himpilan ng mga sundalong Amerikano at noong 1908, naging alternatibo na lang ng supply ng tubig ang panumigang Carriedo dahil nagkaroon na ng Wawa Dam sa Montalban, Rizal. Noong 1911 hanggang 1916, ginawang kampo para sa mga may tuberculosis ang El Deposito. Noong 1935, ay naging kampo naman ng El Deposito ng bagong tatag na Philippine Army Air Corps. Sa pananakop ng mga Hapon, naging imbakan nito ng bala. Makikita sa pader ng El Deposito ang mga numerong palatandaan ng mga Hapon kung saan sila nag-imbak. Nabawi man ng mga Amerikano ang El Deposito sa mga Hapon, nasira naman ang mga istruktura nitong nasa ibabaw ng lupa. Noong 1955, ang National Water Works and Sewage Authority o NAWASA na ang namahala sa El Deposito. Naging pampublikong espasyo ito at naging panandali ang imbakan ng basura ng San Juan. Noong 1957, alinsunod sa kautosang tagapagpaganap bilang 263, binuo ang Pinaglabanan Commemorative Commission at pinili ang El Deposito upang pagtayuan ng bantayo. Taong 2000, nilinis ng pamahalaan ng San Juan ang El Deposito at nagkaroon ng planong magtayo ng liwasan. At noong 2018, binuksan ang museo ng El Deposito. Ang El Deposito sa San Juan ay isang paalala ng ating nakaraan. Isang istrukturang naging saksi sa pinaglabanan ng mga Pilipino sa mga mananakop. Ang sabi nga ng dambana ng San Juan, walang kalayaan kung walang pinaglabanan.